seeing God physically. Huwag pong ipagpilitan na makita ang Diyos ng ating mga mata. Because God is Spirit. John 4:24, God is Spirit. Siya is Espiritu at hindi talaga nakikita. Huwag nating ipagpilitan na makita natin siya sa paraanan na nakita natin ang ating kapwa-tao. Why? Because to see God is to die. Bakit? Exodus 33 verse 20, but he said, you cannot see my face, for no one may see me and live. So yung nagpipilit makakita sa Diyos, die first to see God. Eh ayaw nyo naman. Because God is Spirit, so be a Spirit yourself. Kung gusto nyong equal plane ang inyong pagtitinginan, you should enter the spiritual world. Live the physical one. Ibig sabihin, humiwalay ang ating espiritu sa ating katawan, pwedeng mangyari. Eh dahil ayaw pa nating lahat nun, ewan ko kung gusto nyo, then we should see God spiritually. Seeing Him fully, but only right now in seeing Him through reflections, seeing Him partially, seeing Him in us and in others, at pagdating ng araw, makikita na natin siyang ganap kung tayo ay kamukhanan niya. Ibig sabihin, hindi na tayo encumbered and imprisoned by this body. Hindi na tayo basta physical lang, because the Bible says, in a twinkling of an eye, we shall be changed. We shall be like Him, and we shall see Him because we will be like Him. Hindi yun para sa panahon na ito. Kaya huwag ipagpilitan. Tapos yun daw ang pinagpala. John 20 verse 29. Then Jesus told him, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Kung minsan maririnig mo sa mga Kristyano, mabuti pa sila Peter, no? Mabuti pa sila James, nakita nila ang Panginoon, pinagpala naman sila. Pero sabi ni Lord, kayo nakakita sa akin at naniwala, natural lang, nakita niyo ako eh. Anong katakataka doon? Pero yung hindi nakakita at naniwala, yun ang lubos na pinagpapala. Sapagkat yun ang mas mataas na uri ng pananampalataya. 1 Peter 1:8. Though you have not seen Him, you love Him. And even though you do not see Him now, you believe in Him and are filled with an inexpressible and glorious joy. Yun daw po ang malalim na pagkakilala, yung hindi mo nakikita, yung naniniwala. What is important, brothers and sisters, is not to see God, but to be seen by God. So, love God the way He wants to be loved. Remember, ang pinag-uusapan po natin, how can we love an invisible God? Point number 1 natin is, see God the way He wants to be seen. At lahat ng diniscuss natin, may kinalaman doon. Pangalawa, love God the way He wants to be loved. Not the way we want. Treat God the way He wants to be treated, not the way we want to treat Him. John 4:24, God is Spirit, and His worshipers must worship in spirit and in truth. Kita bumili ng kotse, laging gusto manghiram. Lagi na lang niya gusto, libre ang kain. Gustong laging lakad ng lakad, gusto naman inililibre siya lagi ng mga kasama. Ang hilig-hilig kumain, ang hilig-hilig magsine, gusto laging libre. Ito po ay isang marka ng napakababang uri ng pagkatao. Sapagkat we should live within our means. Kung hindi mo kayang gumasta, manahimik ka. Pero huwag mong paggastahin ng iba para lang sa iyong mga kapritsyo. Yung gusto mo ng magandang damit, hindi ka naman nagtatrabaho. Gusto mo ng magandang cellphone, wala ka pa namang karapatan dahil wala ka pang kinikitang pera. Ang gusto mo pa yung cellphone, may kasamang folding bed. Eh kung sino naman yung mga hindi kumikita, yan ang mayayabang ah. Mga estudyante na wala pang kinikita kahit magkano, ang gusto pa yung cellphone na umiilaw-ilaw, sumasayaw-sayaw. Abay, mahiya-hiya sa sarili. Tanungin nyo ulit katabi nyo, ikaw ba to? Love for free loads. Gustong umattend ng seminar, libre po ba? Gustong mag-camp, wala bang libre? Gustong makabasa ng libro, wala bang libre? Kita nyo si Jesus, nung iniligtas tayo, sabi ba niyang, pwede bang libre? No, nagbayad siya. Ang bayad niya, dugo at buhay. Ipinakita sa atin ng Panginoon, lahat ng bagay may bayad. Binabayaran yan. Hindi nililibre-libre. Sakit ng mga Kristiyano, yung kapatid natin na yun, may tindahan, doon tayo bumili. Sister, meron bang discount? Bakit? Stockholder ka ba dito? Kasama ba kita nung nagtitipid para magkaroon ng puhunan?
Kasama ba kita nagpupuyat para palakihin ang tindahang ito? Ngayong meron na, gusto mong makalibre. Sakit din yan ng mga churches. Pag merong kapatiran na may hardware, may lumber, may kung ano-ano, uy, magpapagawa tayo ng church, panayang parinig doon sa isang merong lumber, o kaya ay may hardware, at gusto lagi makalibre. Lahat ng bayad ay dapat na ibinibigay. Kaya sabi sa 2 Thessalonians 3:7-9, you yourselves know how you ought to follow our example. This is Paul speaking. We were not idle when we were with you, nor did we eat anyone's food without paying for it. On the contrary, we worked night and day, laboring and toiling, so that we would not be a burden to any of you. Sa atin pong lipunan, napakahirap magkaroon ng magandang bahay, ng magandang sasakyan, ng magandang garden, ng magandang kahit ano, kasi walang gustong yung mga linta sa paligid, kundi hiramin. Kundi gamitin ng libre. At yan po ang dapat natin, mga kapatid at siyasatin sa ating sarili. Dapat ang mga anak ng Diyos marangal. If you don't have it, then don't dream of using it. Unless you're invited. Unless you are invited. Yung iba naman, minsan mo lang imbitahin, sa susunod, iimbitahin na nila ang sarili nila. Huy, meron kaming bahay bakasyonan, hali kayo. Di isinama mo. Sa susunod, sister, pwede ko bang gamitin ang bahay bakasyonan mo? May family reunion lang kami. Ang kapal. Naimbita lang minsan, mamaya siya na ang mag-iimbita ng iba. This really is such great indignity for people of God. Low characters. So earn your food. Earn your keep. Unless you're too young, too old, or too sick. So, nung ang Panginoon may pinagaling na 10 ketongin, nagtakbuhan na lahat ng gumaling. Isa lang ang nakaalala. One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Jesus asked, were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? Alam niyo po yung mga Israelites, mababa ang pagtingin doon sa mga Samaritan. Pero nakita niyo sa mga example ng Panginoon